Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Kabanata 4121. Ano, wala na ba sa sarili ang ama nito? Gusto niyang i-distract nito si Yuda. Naiisip niya ba na para niya na ring ipinadala sa sarili nitong kamatayan ang kanyang anak? Dito na iniyuko ni Black Tortoise King ang kanyang ulo para bang na parabang naramdaman niya ang kabang bumabagabag ngayon kay Oliver. Ito na ang tamang pagkakataon para ipakita mo ang iyong kakayahan. Malaki ang magiging tsansa mong mapatawad ng lahat sa sandaling may gising si Leia kapag nagawa mo ito ng maayos. Naiintindihan mo ba? Tumanggo naman si Oliver kahit na nagdadalawang isip siyang gawin ito. Dito na dahan daw ang lumapit si White Tiger King sa kanya. Tumingin ito kay Oliver habang sinasabi na, iniisip mo bang magagawa mo ito, Oliver? Dito na huminga ng malalim si Oliver habang tumatainggong sinasabi na, opo, magagawa ko po ito. Huwag po kayong mag-alala dahil dadalhin ko po si Yuda sa malayong lugar. Hinding-hindi niya po mahahanap ang bago nating tirahan. Napuno ng confidence ang mukha ni Oliver habang nagsasalita kahit na sa totoo lang ay malapit na itong maluha sa kanyang sarili. Ayaw niya talagang gawin ang misyong ito pero wala pa rin siyang magagawa. Tama ang mga sinabi ni Black Tortoise King. Ito na ang pagkakataon na hindi niya dapat palampasin dahil siguradong huli na ang lahat para sa kanya sa sandaling magkaroon ng malay si Leia. Kaya wala na siyang mag-agaw kundi kunin ang pagkakataong ito para magkaroon ng malaking ambag sa kanilang lahi na babawi sa lahat ng pagkakamali na kanyang nagawa. Sige. Sumasang-ayon namang tumanggo rito si White Tiger King habang nakangiti kay Black Tortoise King at sinasabing, napakabait talaga ng anak mo. Natutuwa ako dahil nagkaroon ng lahi ng demonyo ng isang matapang na mandirigmang kagaya niya. Napatango rin ang iba pang mga pinuno bilang pagsang-ayon ng marinig nila ito. Sinagot naman ng ngiti ni Black Tortoise King ang pagbati ng lahat sa kanyang anak pero sa totoo lang ay nasasaktan pa rin ito ng gusto sa ginawa ni Oliver. Hindi nagtagal ay agad na inipon ni Oliver ang halos 100 mga mandirigma bago maglakbay palabas sa bago nilang teritoryo. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakarating sila sa isang lugar na may layong nasa 10 kilometro mula sa bago nilang teritoryo. Dito na napabuntong hininga si Oliver at ang mga demonyong mandirigma sa kanilang nakita. Napansin ng mga ito ang isang hukbo ng mga fiend na kasalukuyang umaabante. Nasa ilang libo lamang ang bilang ng mga ito pero masyado pa ring nakakatakot ang sama-samang aura na lumabas sa kanilang katawan. Mapapansin sa unahan nito ang isa sa 12 na fiend martyr na si Yuda. Nakasuot ito ng isang kulay itim at pulang armor na naglabas ang isang nakakatakot na puwersa. Agad na napatingin si Yuda at ang libu-libong mga mandirigma ng fiend nang makita nila si Oliver at ang mga ito. Agad na napatingala si Yuda sa kalangitan habang gumagawa ng isang nakakatakot at natutuwang pagtawa. Mukhang pumanig sa amin maging ang mga Diyos ngayong araw. Hindi ako makapaniwala na makikita natin ang mga demonyo ng ganito kabilis. Halikayo't pabagsakin ang bawat isang demonyo na nakikita ninyo ngayon. Dito na sumugod ang libu-libong mga mandirigmang fiend papunta sa direksyon ni Oliver habang maririnig ng lahat ang utos nito sa ere. Agad na tumagos ang kanilang aura sa atmosphere na nakapagpatigil sa pagdaloy ng hangin. Takbo! Agad na namutla ang mukha ni Oliver habang ginagawa ang buo niyang makakaya para kumalma. Dito na siya tumalikod at tumakbo pagkatapos niyang gumawa ng isang malakas na sigaw. Ang kanyang misyon ay ilayo si Yuda sa bagong tirahan ng mga demonyo. Kaya hindi niya kailangang labanan si Yuda at ang mga sundalo nito. Agad na sinundan ng mga demonyong mandirigma si Oliver bago lumipad sa kasalungat na direksyon mula sa bagong tirahan ng mga demonyo. Gusto mong tumakas? Dito na maririnig ang isang nanlalamig na tawa mula kay Yuda. Panipi, iniisip mo bang makakatakbo ka? Dito na niya pinamunuan ang natitirang mga mandirigmang fiend para habulin si Oliver. Pagkatapos ng kalahating oras na habulan ay nagawa ng mga itong eye trap si Oliver at ang kanyang mga tauhan sa isang bulubundukin. Hoy ikaw! Tumitig ng husto si Yuda kay Oliver habang sumisigaw ng, walang kahit na sino ang makakatakas sa. Tinitingalang si Yuda, lalo na't nakita ka na ng mga mata ko. Kaya sumuko ka na. Dito na niya ginamit ang sumasabog niyang enerhiya para sugurin si Oliver na parang isang kidlat. Buwisit!
Napalunok na lang si Oliver sa sobrang gulat nang maramdaman niya ang bilis si Yuda. Hindi na siya nakailag sa tamang oras kaya wala na siyang nagawa kundi salubungin ito ng buong lakas. Agad na tumama ang dalawang imahe sa isa't isa sa gitna ng ere na gumawa ng isang nakabibinging tunog. Dito na tumalsik si Oliver bago tumama sa lupa habang nakatayo naman na parang isang bato si Yuda. Lumipad ng ilang daang metro paatras si Oliver bago bumagsak ng malakas sa lupa. Dito na sumirit ang sariwang dugo sa kanyang bibig habang namumutla ang kanyang mukha. Nagawa mo akong hamanin ngayong iyan lang pala ang kaya mong gawin. Agad na napuno ng inis ang mukha ni Yuda habang ikinakaway ang kanyang kamay. Pabagsakin niyo ang mga ito. Habang nagsasalita, 15 mga mandirigmang fiend ang naglakad ng napakabilis papunta kay Oliver. Agad nila itong itinali kasama ng mga demonyong mandirigma na kasama nito. Magsalita ka. Dito na umupo si Yuda sa aing bato habang nanlalamig na nakatitig kay Oliver. Sino ka at nasaan ang bago ninyong tirahan? Kabanata 4122. Napabuntong hininga rito si Oliver, nagmukha siyang takot. Dito na siya bumulong ng, handa po akong maglingkod sa inyo sir. Ako po pala si Ulysses. Bahagi po ako at ang aking mga tauhan ng isang backup patrol team kaya hindi pa rin po namin naririnig ang tungkol sa bagong teritoryo ng mga demonyo. Pinilit ni Oliver na ikalma ang kanyang sarili habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Nagpadala po si White Tiger King ng maraming mga backup patrol team para maghanap ng mga fiend na kagaya po ninyo para i-distract. Ito po ay para manatiling lihim ang lokasyon ng bagong teritoryo ng mga demonyo. Nagpakita ng matinding sinseridad ang mukha ni Oliver habang nagsasalita habang nakakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Ang tangi niyang goal noong araw na iyon ay ang paglalayo sa hukbo na ito ng mga fiend sa bagong teritoryo ng mga demonyo. At higit sa lahat, ito na ang kanyang pagkakataon para maitama ang kanyang mga pagkakamali kaya hindi siya maaaring magkamali rito. Napag-isipan na ito ng gusto ni Oliver. Walang magagawa na kahit ano ang Fiend Martyr hanggat hindi nito nalalaman ang tunay niyang pagkakakilanlan. Sa bagay, isa pa rin ito sa 12 mga Fiend Martyr. Isa itong hindi mapapantayang posisyon sa mga Fiend kaya hindi ito basta-bastang mananakit sa isang nagpapatrulyang bantay lamang. Hindi mo alam, hindi naman pinagsuspetsahan ni Yuda ang pagkatao ni Oliver. Pero agad pa ring nagdilim ang kanyang mukha habang nanlalamig na sinasabing, alam mo ba kung sino? Ako, bata, alam mo ba ang kapalit ng pagsisinungaling mo sa akin? Habang nagsasalita, isang nakakatkaot na aura ang tumagos sa atmosphere. Napalunok na lang si Oliver nang maramdaman niya ang pressure. Bumaha ng takot sa kanyang dibdib pero nagawa pa rin itong sabihin na, katotohanan lang po ang aking mga sinasabi kaya hinding-hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Maawa po kayo sa akin kagalang-galang na fiend. Nagkunwaring takot na takot si Oliver habang halos hindi na makatayo sa sobrang panginginig. Dito na nagpakita ng nanlalakong ngiti si Yuda nang marinig niya ang mga sinabi ni Oliver. Wala talagang sapat na tapang ang mga demonyong ito, agad silang tumiklap sa simpleng mga tanong ko lamang. Hindi nagpigil sa kanyang sarili si Yuda habang nagpapatuloy ito sa panloloko kay Oliver. Sige, ngayong hindi mo alam kung nasaan ang bago niyong teritoryo, paano ka magre-report kay White Tiger King sa sandaling matapos kayo sa pagpapatrolya? Dito na natahimik si Oliver. Agad na gumalaw ang kanyang utak ng husto habang nagmamadaling sumasagot ng, binigyan po kami ni White Tiger King ng kalahating araw para kumpletuhin ang kanyang mga utos at magpunta sa isang kalapit na kanyan pagkatapos nito. Magpapadala raw po siya ng mga tauhan para sunduin kami roon. Nagpanik si Oliver sa dami ng mga tanong ni Yuda pero alam niyang hindi siya pupwedeng magsabi ng totoo kaya agad siyang gumawa ng kwento. Isang kanyan. Dito na kumislap ang mga mata ni Yuda habang nagmamadaling nagtatanong ng, anong kanyan, saan ito makikita? Hindi na napigilan pa ni Yuda ang kanyang pagkasabik. Sa wakas ay nakatanggap na rin siya ng isang clue. Dito na sinabi ni Oliver ang lokasyon ng kanyan kung saan nagpunta si Daryl nang lumipat ang mga demonyo sa bagong lugar. Dito na tumingin si Yuda sa isa sa kanyang mga mandirigma para sabihin, magpunta kayo roon ngayon din. Patayin niyo ang sinumang demonyo na makikita ninyo roon. Opo, kagalang-galang na Fiend Martyr. Agad na sinunod ng sundalo ang utos bago lumipad sa direksyon ng kanyan kasama ng ilang mga mandirigma. Kagalang-galang na Fiend Martyr.
Dito na humakbang paaban si Oliver bago nito natatakot na tanungin si Yuda nang, sinabi ko na po ang lahat ng nalalaman ko. Mga tauhan lang po kami kaya nagmamakaawa po kami sa inyo kagalang-galang na Finn, pakawalan niyo na po kami. Habang nagsasalita, itinaas ni Oliver ang kanyang kamay habang seryosong sinasabi na, pakiusap, hinding-hindi na po ako lalapit sa muli sa mga Finn basta't pakawalan niyo po kami. Tumawa naman si Yuda nang makita niya ang natatakot at naduduwag na mukha ni Oliver. Dito na niya ikinaway ang kanyang mga kamay bago sabihin, sige. Magpasalamat ka dahil maganda ang mood ko ngayon. Pakakawalan kita hanggat matatandaan mo ang mga sinabi mo ngayong araw. Tama nga ang hinala ni Oliver. Masyadong mahalaga kay Yuda ang kanyang titulo at estado kaya hinding-hindi siya papatol sa mga mandirigmang demonyo na iyon. Sinabi na rin naman ng mga ito ang lahat ng kanilang nalalaman. Pero walang kaalam-alam si Yuda na naloko siya ni Oliver. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa iyo kagalang-galang na Finn Martyr. Hindi na napigilan pa ni Oliver ang kanyang tuwa. Nagpasalamat siya kay Yuda ng paulit-ulit bago umalis kasama ng kanyang mga tauhan. Kabanata 4123. Nakaramdam si Oliver ng hindi mapapantayang tuwa sa kanyang puso nang makalayo siya at ang kanyang mga tauhan. Nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Inakala nito na magreresulta sa kanyang pagkamatay ang pagkahuli sa kanila ng Finn Martyr na iyon pero nagawa pa rin nilang makatakas dito. Siguradong ipagmamalaki siya ng kanyang ama ng husto sa sandaling bumalik ito sa bago nilang teritoryo. Samantala, ilang sandali matapos umalis ni Oliver kasama ng kanyang mga tauhan, bumalik ang general na ipinadala ni Yuda kasama ang ilang daang mga mandirigmang Finn. Kagalang-galang na Finn Martyr. Dito na nagmamadaling tumakbo ang Finn papunta kay Yuda habang ipinapakita ang komplikadong itsura ng kanyang mukha. Naghanap po kami sa kanyan pero wala po kaming nakita na kahit sinong demonyo. At sa halip ay nakakita po ako ng maraming mga patay na sundalo ng Godly Region sa isang kalapit na kuweba. Dito na tumigil sa pagsasalita ang general ng mga Finn. Mukhang malalim ang kanyang iniisip habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Nagsuspecha ako na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga demonyo at ang Godly Region kaya napasok sila sa isang laban at sinadya ng binatang iyon na dalhin tayo roon para iharap tayo sa Godly Region. Nagsinungaling siya sa atin. Seryosong sinabi ng may seryosong mukha na general bago nagmamadaling yumuko papunta sa isang tabi. Dito na nagdilim ang mukha ni Yuda habang sumasabog sa kanyang galit. Agad itong sumigaw ng, buwisit. Ang lakas ng loob ng hayop na iyong magsinungaling sa akin. Dal iyan ninyo, dakipin ninyo siya at ibalik sa harapan ko. Opo, libo-libong mga mandirigma ang agad na lumipad papunta sa direksyon ni Oliver pero ilang sandali na ang nakalilipas kaya hindi na nahanap ng mga ito si Oliver. Samantala, narating na rin ni Oliver at ng kanyang mga tauhan ang bagong teritoryo ng mga demonyo pagkatapos nilang lumipad ng kalahating oras. Dito na nila nakita sina White Tiger King, Black Tortoise at iba pang mga elder na pumasok sa batong kastilyo. Nagpakita ang mga ito ng umaasang mga mukha kaya malinaw na naghihintay lang sila ng balita sa ibinigay nilang misyon kay Oliver. Sa bagay, ang kanyang misyon ay ang pagsiguro sa kaligtasan ng bagong teritoryo ng mga demonyo para magtuloy-tuloy ang pag-unlad nito. Mukhang walang saysay ang misyon na ibinigay nila kay Oliver pero sa totoo lang ay naging malalim pa rin ang tunay nitong kahulugan. Kamahalan, Ama, dito na dahan-dahang naglakad si Oliver bago bahagyang yumuko bago ibuka ang kanyang bibig para magsalita. Tumanggaw naman si White Tiger King dito. Isa itong senyales na maaari nang magsalita si Oliver. Umasa naman ng husto ang mukha ni Black Tortoise King hanggang sa hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na magtanong ng, ano ang nangyari? Nakita mo ba ang papalapit na mga Finn sa atin? Nakita ko po, tango ni Oliver. Agad na narinig sa paligid ang mga salita na kanyang binitawan na nakapagpa-overwhelm sa lahat ng nasa batong palasyo kasama sina White Tiger King at ang iba pang mga elder ng mga demonyo. Napahinga naman ng malalim si Black Tortoise King nang hindi na niya maitago ang kanyang kaba. Ano naman ang nangyari? Napangiti naman dito si Oliver. Panipi, huwag po kayong mag-alala. Ama dahil nagawa ko pong iligaw ang mga Finn nang papuntahin ko po sila sa kanya na malapit sa ating teritoryo kung saan nagpahinga noon si Daryl kaya hinding-hindi na nila tayo makikita sa ngayon. Agad na napatingin si Oliver sa paligid habang nagsasalita. Ligtas na rin tayong magpahinga sa wakas. Isa itong magandang balita.
Agad na napuno ng hiyawan ang batong palasyo nang marinig nila ang mga sinabi ni Oliver. Tumanggaw naman dito si Black Tortoise King bago ito nagmamalaking ngumiti habang nakatingin kay Oliver. Maaari ngang matigas ang ulo ng kanyang anak pero hindi pa rin siya nito dinesmaya pagdating sa mga ganitong bagay. Magaling, magaling. Hindi na napigilan pa ni White Tiger King ang tuwa na kanyang nararamdaman nang mapatingin siya kay Black Tortoise King para sabihin na, nagkaroon ka nga talaga ng isang mabuting anak. Naiingit ako sa iyo. Dito na tumingin si White Tiger King kay Oliver bago nakangiting sabihin na, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari? Dito na biglang napatingin ang lahat. Kay Oliver, kagaya ni White Tiger King, gusto ring malaman ng lahat kung paano napalayo ni Oliver ang mga Finn sa bago nilang teritoryo. Narelax naman si Oliver nang makita niya ang atensyon na kanyang natatanggap. Dito na siya naglakad sa paligid ng batong palasyo habang kinukwento kung paano niya nakita ang Fiend Martyr at kung paano niya ito naloko para pumunta sa Canyon. Sa huli ay nakangiting sinabi ni Oliver na, masyado pong arrogant ang Fiend Martyr na si Yuda na naging advantage ko po. Inakala niya na hindi magiging banta sa kanya ang ilang daang mga demonyo kaya pinakawalan niya po kami ng ganoon-ganoon lang. Hindi niya po naisip na hindi po tayo ganoon kamangmang. At pagkatapos ay bigla itong tumawa ng malakas. Kabanata 4124. Dito na sumabog sa ketitawa ang mga taong nasa loob ng batong palasyo habang unti-unting napapalitan ng pagkasabik at tuwa ang tensyon na umikot sa paligid nito. Masyadong malakas ang mga Fiend kaya naging isa itong malaking banta sa lahi ng mga demonyo. Kaya hanggat maaari ay iniwasan nila ang anumang uri ng komprontasyon sa lahi ng mga Fiend, kaya natural lang na matuwa sila ng gusto sa ginawa ni Oliver. Kamahalan, dito na nagmamadaling lumapit ang isang tagapaglingkod. Hindi na makontrol ang tuwa sa mukha nito habang binabati si White Tiger King. Gising na po ang mahal na binibini. Agad na napuno ng selebrasyon ang buong batong palasyo habang makikita ang tuwa sa mukha ng mga elder nang marinig nila iyon. Magaling, nagising na rin sa mga sandaling ito si Lady Leia. Isa talaga itong magandang araw para sa tribo ng mga demonyo. Tama, napangiti naman dito si White Tiger King habang gumagaan ang kanyang dibdib. Nagising na rin ang kanyang anak matapos nitong mawala ng malay ng higit isang araw. Sa kabilang banda, tumayo naman ng diretsyo si Oliver sa isang bahagi ng palasyo. Agad na nawala ang tuwa na nagpakita sa kanyang mukha. Gising na si Leia kaya malalaman na rin ng lahat ang katotohanan. Hindi na rin mabasa ang itsura ni Black Tortoise King noong mga sandaling iyon. Halika na. Ngumiti naman si White Tiger King sa tagapaglingkod habang sinasabi na, dalhin mo ako sa kanya. Dito na sila lumabas sa batong palasyo. Ama, agad na tumindi ng husto ang kaba sa dibdib ni Oliver habang sinasabi sa kanyang ama na, ano na po ang gagawin natin? Huminga naman ng malalim si Black Tortoise King bago nagko-comfort na sinasabing, huwag kang matakot, kahit na anong mangyari ay kakailanganin mo pa ring harapin ang lahat ng nagawa mo. Huwag mong kalimutan ang malaking kontribusyon na naibigay mo ngayon sa ating mga demonyo kaya hindi magiging masyadong malupit si White Tiger King sa iyo. Dito na ikinaway ni Black Tortoise King ang kanyang mga kamay habang sinasabi na, halina't puntahan natin siya. Bahagya namang kumalma rito ang puso ni Oliver bago tumalikod para sundan si Black Tortoise King papunta sa kwarto ni Leia. Samantala, sa loob ng kwarto ni Leia, makikitang nakaupo si Leia sa kama habang nananakit ang buo nitong katawan. Maging ang kaniiyang ulo ay naging mabigat habang tumitingin sa kanyang paligid bago mapatigil sa kanyang sarili. Ito na ba ang bagong teritoryo? Hindi ito maaari. Pinainom ba siya ng gamot ni Oliver? Agad na napuno ng matinding galit si Leia nang maisip niya ang mga nangyari. Lalo na nang maisip niya ang pagtitiwala niya sa hayop na iyon. Sa huli ay pagsasamantalahan lang siya nito. Mas tumindi ng tumindi ang kanyang galit nang maisip niya ito kaya agad siyang tumayo sa kanyang higaan. Leia, dito na niya narinig na tawagin ang kanyang pangalan sa labas ng kwarto bago bumukas ang pinto at magpakita sina White Tiger King, Glory Phoenix at iba pang mga elder ng demonyo na pumasok sa kwarto. Napuno ng tuwa at nawala na ang kaba sa dibdib ni White Tiger King nang makita niyang magising ang kanyang anak. Dito na siya naglakad paaban para hawakan ang kamay ni Leia at nagko-comfort na sabihin, mahal kong anak, natutuwa akong makita na okay ka lang. Patawarin mo ako dahil sa mga nangyaring hindi maganda sa iyo nitong mga nagdaang
araw. Habang nagpapatuloy sa pagsasalita, agad na nagdilim sa galit ang mukha ni White Tiger King. Kasalanan ko ang lahat dahil nagtiwala ako sa maling tao. Hindi ako makapaniwalang gagawa ng ganitong klase ng bagay si Daryl Darby. Napakatindi ng pagkakamaling nagawa ko nang ipadala kita para alagaan siya. Mabuti na lang at okay ka na. Hay! Ano? Dito na nablangko ang mukha ni Leia. Ano ang sinabi ng kanyang ama? Na nagtiwala siya sa maling lalaki. Na isang hayop si Daryl Darby. Masyado itong malayo sa tunay na mga nangyari. Habang nakasumangot si Leia, agad namang nagsalita si Kalori kasama ng ilang mga elder. Magpahinga ka lang, Leia. Nakuha na ng hayop na si Daryl Darby ang bagay na nararapat sa kanya. Oo nga, huwag ka nang mag-alala ng gusto rito. Magpahinga ka na muna. Kahit na mabuhay pa si Daryl Darby, sumusumpa pa rin ang mga demonyo na gag-antay para sa iyo sa sandaling mag-cruise muli ang ating mga landas. Nanatili namang tahimik sina Black Tortoise King at Oliver sa likuran ng kwarto habang nagsasalita ang mga ito. Dito na mas na-confuse si Leia. Ano ang nangyayari? Bakit sinisisi nilang lahat ang kagalang-galang na si Master Darby? Hindi man lang nagawang humawak ng kagalang-galang na si Master Darby sa kanya nang alagaan niya ito. Dito na bamuka ang bibig ni Leia para tanungin si White Tiger King. Ano ang pinagsasabi mo, ama? Ano ang ginawa sa akin ng kagalang-galang na si Master Darby? Dito na naisip ni White Tiger King na aligaga pa ang kanyang anak sa ginawang pang-aabuso ni Daryl bago nagngingit-ngit na sabihin, "Anak, nakalimutan mo na ba ang mga nangyari? Pinainom ka ni Daryl Darby ng Essence of Delusion para pagsamantalahan. Mabuti na lang at dumating si Oliver sa tamang oras para pigilan siya." Kabanata 4125. Dito na napatingin si White Tiger King kay Kalori Phoenix bago nito sabihin, "At binigyan ka ni Kalori ng Red Sparrow Pill para mapigilan ang pagkalat ng essence sa buo mong katawan." Dito na bahagyang ngumiti si Kalori Phoenix habang umiiling na sinasabing, "Wala akong ginawa na kahit anong malaki, kamahalan. Isang malaking pamilya tayo rito kaya ginawa ko lang po ang nararapat kong gawin noong mga panahong iyon." Dito na natulala ang hindi makapagsalitang si Leia. Sinubukan siyang pagsamantalahan ni Kamahalang Darby. Mukhang wala naman siyang naaalala na ganitong pangyayari. Leia, dito na nagmamadaling pumasok ang isang imahe. Ito ay walang iba kundi si Mona. Agad itong yamakap sa braso ni Leia habang nagpapakita ang galit at pandidiri sa mislan nitong mukha. "Panipi, hindi ka na dapat naging ganoon kabait sa hayop na iyon, Leia." Wala na siyang ibang gusto kundi ang pagtugon sa tawag ng kanyang laman. Pero totoo pa rin ang karma dahil nagawang mahuli si Daryl ng mga fiend nang iligtas ka ni Oliver. Hayop talaga ang lalaking iyon. Sana lang ay pagpiripirisuhin na siya ng mga fiend na dumukot sa kanya. Bumuhos na parang isang malamig at nagyayelong tubig ang mga sinabi ni Mona kay Leia. Hindi ito totoo. Dito na nakabalik sa realidad ang isipan ni Leia. Iniling niya ang kanyang ulo habang sinusubukang ipaliwanag ang buong pangyayari kay White Tiger King. Hindi po ito ang nangyari. Isa pong kagalang-galang na lalaki si Kamahalang Darby. Hindi niya po ako pinagsamantalahan at hindi niya rin po ako pinainom ng Essence of Delusion. Nagkakamali po kayong lahat dito. Ano? Dito na natigilan ang lahat kabilang na sina White Tiger King, Kalori Phoenix at Mona sa kanilang narinig mula kay Leia. Kung hindi si Daryl Darby, sino ang gumawa sa kanya nito? Leia. Dito na huminga ng malalim si White Tiger King habang tumititig ng gusto kay Leia bago niya ito tanungin ng, kung hindi si Daryl Darby ang nagbigay sa iyo ng Essence of Delusion, sino ang gumawa nito sa iyo? Dito na tumitig ang lahat kay Leia habang naghihintay ng isasagot nito. Hindi naman nagmadaling sumagot dito si Leia at sa halip ay tumingin ito sa paligid bago niya makita ang nakatayong si Oliver sa pinto. Dito na siya napuno ng galit habang itinataas ang kanyang daliri para ituro ito at sumigaw ng, "Siya ang gumawa nito sa akin." Dito na bumaba sa kanyang kinahihigaan si Leia para magpunta kay Oliver sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay agad nitong itinaas ang kanyang kamay para sampilan ito ng malakas. Inilagay ni Leia ang buo niyang galit at lakas sa sampal na iyon. Agad namang napaatras si Oliver habang tumutulo ang dugo sa kanyang bibig habang gumagawa ito ng isang mababang ingay. "Oliver, hindi naman napigilan pa ni Leia ang kanyang galit, ikaw ang nagpainom sa akin ng Essence of Delusion at ikaw din ang nagtangkang magsamantala sa akin.
Ang lakas ng loob mong pagbintangan ang kagalang-galang na si Master Darby sa kamanyakan mo. Ikaw na siguro ang pinakawalang hiyang lalaki na nakilala ko sa buong buhay ko. Isang kagalang-galang na bayani si Kamahalang Darby sa lahi ng mga demonyo, kaya paano mo ito nagawa sa kanya? Wala ka na ba talagang konsensya? Ano? Dito na natigilan ang lahat kabilang na sina White Tiger King, Glory Phoenix at Mona habang nakatayo ng diretso sa kanilang mga pwesto. Si Oliver talaga ang lalaki na nagtangkang magsamantala kay Leia. Ama, kayong lahat. Galit na galit si Leia habang tumitingin ito kay White Tiger King at sa mga tao sa kanilang paligid. Ito po ang tunay na nangyari. Maayos po ang lagay namin ni Kamahalang Darby sa loob ng kuwebo nang biglang dumating si General Grunt. Dito na niya kami biglang pinaligiran gamit ang kanyang mga tauhan. Ginamit ni Leia ang mga sumunod na minuto para ipaliwanag sa lahat ang tunay na nangyari. Sa huli ay itinuro niya ang nanginginig niyang daliri kay Oliver habang sinasabi na, hindi kami iniligtas man lang ni Oliver nang mapaligiran kaming dalawa ni Master Darby at sa halip ay nakipagsabwatan pa ito kay Grunt para una akong ilabas. Masyado pa akong walang alam noon para isipin na tutulungan niya akong ibalik ang aking lakas bago bumalik para iligtas si Master Darby, pero hindi ko inasahan na lalagyan niya ng ibang gamot ang Black Fortis pill na ibinigay niya sa akin. Dito na napatingin ang lahat kay Oliver. Agad na nabalot ng matinding katahimikan ang buong kwarto. Nagalit ng husto ang lahat kabilang na sina White Tiger King at Mona. Wala talagang hiya si Oliver matapos nitong pagbintangan ang kagalang-galang na si Master Darby. Napahawak na lang sa kanyang pisngi si Oliver habang nainerbiyos na nakatingin sa lahat. Dito na siya napuno ng pagpapanik. Buwisit. Ito na talaga ang katapusan niya. Hay! Galit at puno ng kahihiyan namang tumayo si Glory Phoenix sa kwartong iyon. Iyon pala talaga ang tunay na nangyari. Nagawa niyang pagbintangan ng kaawa-awang si Daryl Darby. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.